Inamin na rin na itong si Digong na itong kanyang mga kandidato dyan sa PDP laban ay hindi naman talaga tumatakbo para maging senador ng ating bayan. Yan na, inamin na. Bakit kasi hindi mo pa ginawang 12? Baka may chance pa. Mahirap po ba yun? Mahirap pang bang buuin? Kasi ang sabi ni Attorney Larry Gadon, na hindi na pala attorney, si Bobong Larry Gadon, sabi niya, ang yayabang daw na itong mga taga-PDP, kasama na rin si Digong, hindi nga kayang buuin yung 12 kandidato, kasi siyam lang yung kandidato nila. Tapos iisipin nyo na kayo talaga ang mananalo. Ang nangyayari kasi, ito ang pag-amin ngayon ni Digong, na kuno ay sinabihan na niya itong siyam na kandidato ng PDP laban na sila ay kinakailangang manalo para kay Sara Duterte. You see, hindi naman talaga para sa bayan. Ang punto, ang layunin, ang pagtakbo nitong mga kandidato ni Digong para sa kanila mismo yan. Okay? Mga senators ni Digong. Kaya bakit nyo iboboto? Nakakapagtaka lang kasi itong mga kababayan natin, nasa survey, meron pa rin isang nakakalusot na si Bongo. Alam niyo naman na senator yan ni Digong. At hindi talaga ng taong bayan. Kung talagang isa kang tunay na Filipino, ang iboboto niyo po ay yung mga senators, ay yung mga kandidato na maglilingkod sa ating bayan. Yung mga senators, magiging senator ng ating bayan. At hindi mga senator ni Digong. Kung ayaw nyo iboto yung mga candidate na magiging senator ng ating bayan, lumayas kayo dito sa bansa natin at pumunta kayo sa bansa ni Digong. Magtayo kayo ng sariling bansa nyo. Mga loko-loko talaga itong mga nasa paligid ni Digong. Kung manalo daw silang lahat, safety na daw sa Inday. Hindi na mai-impeach. Paano yan? Napakalabo naman kasi manalo lahat itong mga ito. Siguro ang pinaka posibleng mangyari ay yung may isa na makapasok sa lineup ni Digong. Talaga napakalayo. So ito yung mga nagiging dahilan kaya nakikita nyo kung gaano nakadesperado ang kampo ni Duterte. Na hanggang sa punto na paghihinalaan, hanggang sa punto na magbababala sa mga kababayan natin na kuno ay pabalik na tayo sa diktatorya. Well, eto daw na nasa Malacanang ngayon ay veering towards dictatorship na pinabulaanan natural ng nasa Malacanang. Itong lahat ay talagang pwedeng tumakbo, pwedeng manalo. Sinabihan ko na kailangan nga daw silang manalo para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Sa butuhan pa lang, lamang naman ang Senado. So, ang hinihiling ko sa inyo, iboto nyo silang lahat. Kasi nga, mga matitinong tao daw itong mga ito. Speaking of matitino, OMG, matitino, Apollo Kibuloy, Marcoleta, Bongo. Nagbibiro po ba kayo? Ito na ba talaga ang definition ngayon ng matitino? Yung mga katulad ni Kibuloy, matino, por Diyos por santo. Ayan, sana po hindi na tayo pabudol sa mga ganitong klaseng linyahan ng itong dating presidente. Dahil kawawa talaga ang bansa natin. At mas lalong magiging kawawa kayo ng mga oto-oto. Good luck.